Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Suga, of course. So, matagal-tagal din tayong hindi nakakagawa ng mga vlog, no? Mga informative vlog. Kasi nagpo-focus tayo ngayon sa ating Facebook page. So, invite ko kayo na i-like yung aking Facebook page and TikTok. Yan, may TikTok na tayo guys. So, dun muna tayo focus kasi madali lang yung ano natin dun eh, yung mga content natin. So, food and travel vlog, yung ating mga content doon. Dito kasi sa YouTube, medyo nahirapan pa akong gumawa ng content kasi more on informative siya eh. Informative, unboxing, tutorial. So, yun. Hindi pa ako nakaka-gather ng mga content na kagaya nito. So, yan. Ang i-share ko pala sa inyo is tungkol sa paano nga ba i-return or i-refund through Shopee app. So, this time guys, focus tayo dito sa app. May mga times kasi na kulang yung product, ganon, di ba? Defective yung product, hindi gumagana. Kasi hindi naman natin na-check yung product eh, kasi nga online. So, nagbe-base lang tayo dun sa picture na nakikita natin sa kanilang mga store, online store sa Shopee. So, wala tayong idea kung ano nga ba, kung gumagana ba yon. So, if naka-receive kayo ng mga defective na product or hindi nyo na-receive yung isang item, kasi based on my experience kasi, bumili ako ng isang item sa Shopee. So, ang name ng store kasi is IKEA. Yan. AIKEA. Kasi bumili ako ng isang, ano lang naman, magkano lang naman, mura lang naman, 3 liter na watering spray. Tsaka isang set ng disposable plastic gloves para sa mama ko kasi ano siya eh, plantita. So, binili ko siya ng ganito. So, kompleto naman yung yung binayad ko through GCash. So, online payment. So, kompleto yung binayad ko. Pero, nung dumating yung item guys, kulang. Ang dumating lang is yung gloves, tsaka may isang sponge, which is hindi ko naman siya in-order. So, nawala itong pinaka-importante na 3 liter watering spray. Ito pa naman yung pinaka-antay ng mama ko. So, nawala siya. So, it's not the price kasi. Kumbaga, syempre, excited kang alam niyo naman, di ba? Lalo na mga shopaholic dyan. Kapag may dumarating na parcel sa atin, syempre yung excitement andyan eh. Tapos biglang, di ba? Biglang mawawala yung excitement mo kasi hindi dumating. Tuturuan ko kayo ng process kung paano nga ba yung i-return and i-refund yung ating parcel. Ang unang-unang gagawin nyo is punta lang kayo dito sa inyong Shopee app and then punta kayo dito sa to receive. Ayan, kasi since na-receive na siya, mapupunta siya dito sa may to receive option. And then, parcel has been delivered. Dumating na daw yung disposable plastic gloves and yung 3 liter watering spray. Pero, yung gloves lang yung dumating, pero yung spray hindi dumating. Kung nakikita nyo dito sa may option sa baba, no? Return or refund and order receive. So guys, if magre-refund kayo, magre-return kayo ng item, huwag nyo pindutin tong order receive. Kasi pag once na click nyo na tong order receive, yung payment is automatic na mapupunta dun sa seller. At the same time, hindi na kayo pwedeng mag-return kasi nga, na order receive na siya unless kakausapin nyo yung seller. Kumbaga yung transaction is between you and the seller na lang. Kumbaga out na yung Shopee kasi nga, na-click nyo na tong order receive. So, ang gagawin natin is click natin tong return and refund option. Pag na-click na natin yon, ayun, nakalagay dito is, pipili lang kayo dito sa dalawang option na I have received all my items but there are issues or I didn't receive some or all of my items. Since hindi na-receive yung isang item ko, i-click ko tong I didn't receive some of or all of my items. And then yan, pili ka lang ng item dito na hindi na-receive which is yung watering spray. So sabi dito, if you have multiple products to refund, please submit all product in a single request. So, click natin tong 3 liter watering spray and then click next. So, ayan. Kumpletuhin nyo muna yung mga sets of questions nila. Like dito, yung reasons, solutions, and refund amount, and then refund to and description. Once na na-receive nyo yung item, kailangan meron kayong kumbaga video or picture na katunayan na sira or incomplete yung parcel na na-receive nyo. Kagaya ko guys, pina-video ko sa mama ko na kulang nga yung na-receive na item para masigurado ng seller or ng Shopee na kulang nga yung kanilang pinadalang item. So, ayan guys, pag click ko yung reason, may two option tayo. Pwede tayong mamili dito sa dalawang to, which is yung missing quantity, accessories, or empty parcel. So, dahil hindi nga dumating yung isang parcel natin guys, click natin tong missing quantity, accessories. And then dito sa solution, ayan, may dalawang option din which is return and refund only. So, i-click natin tong refund only. Kasi nga, wala naman tayong na-receive, di ba? Kulang nga. And then, dito sa description, i-describe nyo kung ano yung problema kung bakit kayo magre-refund ng item. So, ilalagay natin is walang spray na dumating. Mas importante kasi guys, itong add photo or add video. Ito yung katibayan na kumbaga 100% na makaka-refund kayo ng pera or mare-return nyo yung parcel kapag nagpadala kayo ng photos or video. Sa akin guys is meron akong photo and video pero mas accurate kasi pag video eh. Click natin tong add video and then dito sa photo library. Ayan. Meron na akong naka-reading video dito guys. So, kiklik ko lang to and then yan.
Antayin lang natin mag-load. Ayan, so 100% na, naka-load na siya. Ayan guys, so once na na-upload na natin tong video, click lang natin tong submit. Case is under review. We aim to provide you with an update by March 9, 2024. So today is March 6. So 3 days. So within 3 days, meron na silang update guys. So ayan na guys, ganun lang siya kadali, no? Much better guys, bago kayo mag-refund, gawa muna kayo ng way para makipag-usap dun sa seller. If kaya pang, gawa ng paraan. Kasi hassle kasi kapag meron kayong parcel na defective tapos i-return nyo or i-refund, hassle pa yon kung dadalhin nyo siya sa isang courier or sa JNT Express man yan or kahit anong courier, di ba? If may possible way pa na pwedeng magawa yung isang defective item, especially yung mga gadget, tuturuan nila kayo. Pero if wala na talagang pag-asa, yun, doon na tayo papasok doon sa return and refund. And at the same time, makipagkasundo kayo para, yun nga, madali yung process ng ating pag-return and refund. Siyempre, para at least, di ba, para hindi ma-bypass yung seller, kinausap ko muna siya. Pero since hindi responsive yung seller, kumbaga dami ko na message na minessage sa kanya like this one, ayun, bakit po walang water sprayer na dumating? Naka-online naman sila pero hindi sila sumasagot. So, ang ginawa ko, wala akong choice kundi tumirekta na ako dun sa mismong app para dun na i-return and i-refund yung ating parcel. Hanggang ngayon guys, hindi pa nagre-reply yung IKEA PH. Wala pa tayong update sa seller. Pero guys, since yung vlog ko kasi na to, ginawa ko to kahapon, March 6, and today is March 7. So yun guys, nag-automatic refund na yung aking parcel. So nabalik na yung cash through Shopee Pay. Bigla-bigla, kumbaga nag-check na lang ako ng Shopee Pay at bumalik na yung aking yung amount within 24 hours lang bumalik na agad. So yun yung kagandahan kapag dumirekta ka sa mismong Shopee kasi ang mamamagitan sa inyo between the seller is yung mismong Shopee app. Pero kapag hindi ka dumirekta sa app, kumbaga seller lang yung kausap nyo, so wala kayong kasiguraduhan na maibabalik ang inyong parcel or maire-refund ang inyong pera kasi nga nakipag-usap lang kayo direkta sa seller. So much better talaga if gawin natin sa maayos na paraan para maging maayos din ang kalalabasan ng ating pagre-refund ng ating pera. Kasi since hindi naman defective yung item ko, hindi naman siya sira. So, hindi naman ako pupunta sa courier para magbalik ng item. So, ang ginawa ko, guys, paano lang i-refund or i-refund yung pera kapag hindi, kumbaga, walang parcel na dumating sa inyo. Pero guys, meron akong vlog kung paano nga ba i-return yung defective item sa isang seller mismo. Halimbawa, kasi may vlog ako, yung yung GMA for the box, defective siya. So, ang ginawa ko is kinausap ko muna yung seller. Yun nga, ganyan ang ginawa kong process, pero hindi ko napakita dun sa first vlog ko. And ito na yung continuation ba. Kindly click na lang yung link sa baba para, yun nga, yung process ng pagre-return ng isang item sa isang courier o to be specific sa JNT Express. So, yan. So, ayan guys, ayan na muna ang video ko for today. So, medyo mahaba na, Ikakat ko na ngayon. So, hopefully nakatulong tong vlog ko na to. And if nagustuhan niyo tong video ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.